Muli binabati namin kayo ng isang mapagpalang umaga mga kapatid. Isa kaming isang fivefold ministry, sakop ng evangelical, born again Christian. Narito kami sa lugar ng Angono upang ipahayag ang salita ng Diyos sapagkat ito ay maliwanag na sinabi dito sa Awit chapter 96 verse 6 na dapat natin na ipahayag ang salita ng Panginoong Diyos sapagkat ito ang nais ng Panginoon na may pahayag ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan na nagawa dito sa ating mga buhay. Karapat dapat natin pasalamatan ang ating Diyos na makapangyarihan at buhay dahil siya ay laging tapat kailanman sa atin. Kaya nga tandaan natin ang sinabi nga ng Panginoon na tayo ay ipinaghahanda niya ng matitiran natin sa kanyang bagong kaharian at yun ay nasusulat dito sa Juan chapter 14 verse 3. Kaya nga dapat patuloy tayo na magkaisa, manalangin at purihin natin ang Diyos na naglikha at nagbigay buhay ng bawat isa. Lagi nating pakakatandaan mga kapatid na sinabi ng Panginoon dito sa Juan chapter 14 verse 18. Hindi niya tayo iniwan na nangungulila. Lagi tayong inaalala ng ating Panginoong Diyos sapagkat siya ay mapagmahal, mahabagin. Kaya nga tayo ay pinapaalalahanan ng ating Panginoong Diyos na magbagong buhay na tayo at pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan. Sapagkat ito ay sinabi niya sa Pahayag chapter 3 verse 3. Pagsisihan at talikuran na natin ang anumang mga ginagawa nating kasalanan dito sa mundong ito na siyang magpapahirap at magbibigay ng kapahamakan sa atin habang tayo ay naririto at nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga, dalangin namin mga kapatid, dinggin nyo ang bawat salita ng Panginoong Diyos. Huwag nating hayaan, nakalimutan natin na basahin ang kanyang banal na salita. Kung meron man tayong mga Bible sa bahay natin, bigyan natin to ng pagkakataon upang buklatin at maunawaan natin, mabigyan tayo ng liwanag habang tayo ay nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating hantayin na tayo ay mapaparusahan at saka natin ma-realize sa ating mga buhay na tayo ay napapahamak na ang ating mga kaluluwa. Kaya nga nawa, dalangin namin mga kapatid, yung mga binibigay namin na flyers, nariyan po ang ating page, Yahweh Ministry 101, 102. Kung wala tayong panahon na magbasa ng Biblia, maaari po tayong manood ng video dyan upang lubos nating maunawaan ang ipinahayag mula sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya nawawag nating baliwalain ang bawat salita ng Panginoong Diyos dahil dito nakasalalay ang ating mga buhay. Ito ang tanging makakapagligtas ng bawat isa sa atin. Lagi nating tandaan na ang bawat isa sa atin ay dinidisiplina ng ating Panginoong Diyos. Yan ay sinabi niya dito sa Pahayag chapter 3 verse 19 na sinusuway at pinapalo niya ang mga anak na minahal ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Kaya nga tayo ay mga minahal ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay pinapalo at pinapalalahanan, nagdala siya dito ng mga lingkod upang ibahagi sa inyo ang kabutihan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Tanggapin natin ito at huwag na natin sayangin ang bawat sandali sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat tandaan lang natin palagi na sinabi dito sa Awit 103 verse 8, mahabagin at mapagmahal ang ating Panginoong Diyos. Handaan niyang tanggapin ang sino man na nagsisisi at manumbalik sa Kanya. Kaya mga kapatid, nawa, dinadalangin namin na huwag natin baliwalain kung meron man o sino man sa inyo ang may mga Bible sa pamamamahay. Huwag na nating hayaan na matulog lang ang Biblia sa ating bahay. Kundi bigyan natin ng pagkakataon yan. Kahit isang oras lang, basahin natin ang salita ng Diyos upang maliwanagan tayo at maunawaan natin na dito pala nakasalalay ang ating mga buhay na siyang magliligtas sa atin dito sa mundong ito. Kaya mga kapatid, tandaan natin na
lumalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin alam, bukas makalawa o sa sunod na araw ay nandito na siya. Kaya dapat ipaghanda na natin ang ating mga sarili upang walang pagsisihan na kamalian ang bawat isa, dahil ang bawat isa sa atin ay haharap sa kanyang hukuman sa takdang panahon. At hindi nais ng Panginoong Diyos na tayo ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Sabi nga niya, binigyan na tayo ng pagpipilian, buhay o kamatayan. Kaya piliin na natin, mga kapatid, ang buhay, sapagkat ito ang pagkakataon na makapasok tayo sa kaharian niya. Kaya salamat sa oras at pagkakataon na ibinigay niyo upang pakinggan ang salita ng Diyos. Pagpalain nawa lahat ng naririto, at God bless po sa mga hanap buhay ng bawat isa, sa lahat ng mga nagmamaniho, sa lahat ng mga mamimili. God bless po sa lahat sa inyo, at naway itanim sa puso't isip ang salita ng Panginoong Diyos. Ito lamang ang salita niya, Ruach Yeshua Shalom. Salamat po sa pag-welcome nyo sa lugar ng Angono. God bless po sa lahat. Pagpalain po kayo.